lahat. Ayan, ang oras natin ganap na 10:18 in the evening. Ayan. Pa-like and share po mga kababayan ng ating live. At mega love shoutout po sa lahat ng solid BBM supporters dyan. At maraming salamat po sa pag-antabay magmula noon hanggang ngayon, no? Sa mga hindi pa po nakakilala sa atin at mga bagong subscribers po natin. Ako po pala si Birador Pikwa, no? So, ayun nga mga kabirador, eto nga kasi, no, pag-usapan muna natin bago natin bigyan ng reaksyon. Eto nga kasi, no, si Mike Defensor, mga kababayan, nagmamalinis. Na-interview nga siya sa TV5. Diba? Na-interview po siya sa TV5. Ang kaso nga, mga kababayan, eto mga kababayan. Ang kaso nga, obvious na obvious, umpisa pa lang na nilabas nila ang 18 ex-Marines. Ang nakita po na nagkarga at nagsundo, no? Naghatid ay sasakyan po, no? Di umano ni Mike Defensor, 'di ba? Oh. 'Di ba? Wala kang kawala dito. Tapos ngayon, ang dami na pong dinadawit. Sino po mga dinadawit? Nagkasablayan na nga po sa mga dinawit nitong 18 ex-Marines. 'Di ba, mga kababayan? Oh. 'Di ba? Kasi nga alam naman natin na si Mike Defensor ever since, mga kababayan, meron na po siyang bahid 'di ba, ng pamumulitika. 'Di ba? Meron na po siyang bahid, tirador nga siya ni dati, 'di ba, ni Gloria, 'di ba? Oh. 'Di ba? Tirador po siya ni Gloria noon. Taga-panira, taga-propaganda, propagandista 'di ba? Oh, kaya nga nagigisa siya ngayon, no? Buti na lamang hindi inabot ni Representative Alvarez, 'di ba? Oh, itong si Mike Defensor. Kasi nga isiniwalat nga ni Representative ni Kong Alvarez na may hiningi pala. Oo, may hiningi pala itong gago na ito. Oo, 'di ba? May hiningi po siyang pabor. Ngunit hindi nga napagbigyan. Kaya lahat ng hindi napagbigyan si Mike Defensor ay inugnay niya po or inugnay ng ex-Marines. Kaso nga lang, sablay-sablay po, mga kababayan. Diba? Sablay-sablay ang birada Diba? Nakakaya tuloy, no, dun sa apelido niya, Mike Defensor Santiago ka pa naman. Diba? Pinapahiya mo ang Santiago, 'di ba? Ang namayapang si Miriam Defensor Santiago, 'di ba, mga kababayan? Kasi ito si Mike Defensor, hindi natin maintindihan yung utak nito No, parang medyo may ako naoobserbahan ko lang Parang simula nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro nga totoo yung mga bali-balita, no, na ito ay humingi din ng pabor kasama ni Chavit Singson. 'Di ba? Humingi ng pabor, ngunit hindi nga napagbigyan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, teka muna, walang palakasan dito. 'Di ba? 'Di ba? Kaya ito, siguro, itong si Mike Defensor, naulol. 'Di ba? Naulol. Tinamaan ng kaululan sa ulo, 'di ba? Sa utak. Kaya, ngayon, binabakbakan si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, papunta pa nga ito No? Papunta pa nga ito sa mga iba't ibang pangalan. 'Di ba? Ang kaso nga lang,
marami pong bulilyaso dito sa 18 ex-Marines. Hindi po nila nabigyan ng maayos na script, ika nga. Kasi nga, naglalabasan ngayon sa social media, na-content nga natin kanina, mga kababayan. Na-content po ni Berador Picua, no, mga kaberador. Na-content natin itong ano na ito, issue na ito regarding kay Tito Sen at kay kay Tito Sen, kay Senator Lacson, 'di ba? Na ano po, na idinadawit nga dahil nga ka-close di umano ni Mike Defense ni Senator Senator Lacson, si Tito Sen, dinadawit na po, 'di ba? Wait lang ha. Wait lang po. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 pag-ibig. Wait lamang po mga kababayan. Bayan. Saan ba to? Ka pare. Ayun. Ayan. Sorry nalobat kasi yung ating mic, no? So ito nga mga kababayan. So syempre, sinagot ni secretary tuloy ni Representative Kong Alvarez po itong paratang ng mga 18 ex-Marines na walang mailatag na ebidensya, 'di ba? Pakinggan natin itong banat ni Representative. Eto po. Oh no, my battery's dead. Paki-comment nga loud and clear po ba? Ayan mega love shoutout po sa inyong lahat pa-comment nga po kung loud and clear tayo, no? Wow, it charges so fast. Kasama ko na. Ito po. Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Ano po si Mike? Ayan Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Yung unang andito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Ayun. Ito yung mahirap, ito yung bulilyaso kay Mike Defensor, mga kababayan, no? Ito yung bulilyaso. Meron pong kopya or screenshot, okay? Na nakasave kay Kong Alvarez, mga kababayan. Sabi sa inyo, tanga yan eh. Sabi sa inyo, no? Yang si Mike Defensor, may pagkaeng-eng yan. Tingnan mo, hindi man lang nag-delete ng message. 'Di ba? Nagpadala raw. Di umano ng ayon mismo yan kay Representative Alvarez. Nagpadala daw di umano ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Yung sinasabi niya rito, yung kopya. Kasi nga 'di ba nag-file sila Mike Defensor ng ng tawag dito, ng impeachment. Laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung hiningan po ng Kamara ng ebidensya, no, para mag-proceed po yung impeachment nila laban kay Pangulong. Ngunit wala nga pong nailabas na ebidensya. 'Di ba? Wala pong naibigay na ebidensya. Diyan pa lang halata na, 'di ba? Actually pinagbigyan na sila, 'di ba, ng Kamara. Tinanggap yung kanilang impeachment complaint, 'di ba? Ilan sila? 3 po sila. Hindi lang nakapasok yung kay Mike Defensor. Kasi nga hindi napapasok, 'di ba? Ito pakinggan natin ulit. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Naku po.
nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Yun. Hindi ko sinasabi na, yung mga sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Di ba? Mabait talaga Diyos mga kababayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Actually, mabait ang Diyos, no? Sa ating mga loyalista. Alam niyo kung bakit? Lahat po ng kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, pag meron silang propaganda laban kay Pangulo or laban sa ating sa ating tawag dito, ama ng Pilipinas, nabibisto po, 'di ba? Nabibisto. Kasi bakit po? No? Alam naman natin na humihingi ng term. Oo, 3 years term. Kumbaga exchange term. Itong si Sara Duterte, di umano, 'di ba? At hindi nga pinagbigyan at hindi pumayag si Pangulong Bongbong Marcos. Diyan po talaga nag-umpisa lahat ng destabilization na ginawa nila, panggugulo nila, lahat-lahat po. Kaya narindi ito si Pangulong Bongbong Marcos at nalaman itong flood control issue na ito, no? Na meron pala talagang laganap na korupsyon na nangyayari dito sa flood control at sa sangay ng mga budget insertion na 'yan, 'di ba? Pinalagam po ni Pangulong Bongbong Marcos at inihayag niya po sa sambayan ng Pilipino, nasasagasaan niya itong mga tampalasang putong lupang dapat masagasaan. Di ba? Ang mahirap kasi sa mga guilty. Actually, pansin nyo pansin nyo. Kung hindi kayo guilty, bakit gagawa kayo ng stabilization laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Tama, mali? Kasi kung wala naman kayo kinalaman sa flood control na yan, di ba? Kagaya niyan, ikaw Mike Defensor, 'di ba? Kung wala kang kinalaman diyan, no, sa na 'yan, sa flood control na 'yan or sa mga corruption, no, na pinagdaanan niyo noon. Dapat, 'di ba mga kababayan, dapat hindi kayo magagawa ng mga ganyang klase ng drama dito sa Pilipinas. No, pansinin niyo ito napansin ko personal. Napansin ko personally itong flood control issue na ito. Ang dami talagang nasagasaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang dami na naglilik sa kanya or naglilink, no? Regarding kay Pangulong Bongbong Marcos na siya raw ang mastermind. Di ba mga gago? Di ba? Kung hindi ba naman isa't kalahating tanga itong mga ito? Itong grupo nila Mike Defensor, nila Chavit Singson, mga kababayan. No? Bakit nyo ililink si Pangulong Bongbong Marcos or ang administrasyon dyan? Siya nga itong naglabas. Ang masama lang, no, sa paglabas ni Pangulong Bongbong Marcos, inihayag niya talaga na sasagasaan niya ultimo partido niya. Diba? Tapos syempre sasabihin ng mga DDS diyan, sasabihin ng mga DDS diyan, hindi mastermind si Pangulong Bangag mo. 'Di ba? Yan naman lagi sinasabi nila 'Di ba? Yan ang mastermind. Ayan na yung 18 ex-Marines. 'Di ba? Andiyan na ang 18 ex-Marines, mga kababayan. Ito ang tanong. Yung putang inang nila, agenda nila sa Senado, sa Senate hearing na yan, sa Senate Blue Ribbon Committee na yan, na bogus committee na yan, no? Yan mga kababayan, 'di ba? Ayan po ay walang napatunayan. Biruin mo na andong ka, sabi ko nga sa vlog ko hapon. First time in the history nangyari ito sa larangan ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan ko. Na hearsay lahat. Hearsay lahat. Mungkatin mo, mali-mali pa. Sa tingin nyo, paano titindig yun? Diba?
baka tumindig pa yung uten ni, ni Chavit Singson kahit matanda na. Diba? Diba? Oh, baka mas tumindig pa. Robas lang ni ano yun. Bigyan lang ni Senator Rapi Tulfo ng robas si Chavit, titindig pa yun eh. Kesa dyan sa 18 ex-Marines na yan, di ba? Kasi bakit po, mga kababayan, bakit natin sinasabi to? Dahil gusto nating maliwanagan yung sambayan ng Pilipino, mga kabirador, ano? Mga kabirador natin dyan. Gusto nating maipaliwanag sa inyo ng tama na hindi po batayan yung pag nagsalita ka, no? Pag nagsalita ka, akala mo, papasok na. Gets nyo? Diba? Yung tipong pag nagmarites ka, akala mo, okay na. Ay, hindi po. Kasi, kaya nga ayaw nila magpa-imbestiga eh. Diba? Ayaw nila magpa-imbestiga sa NBI nung una. Diba? Bakit po? Diba? At base sa statement na binigay nila, sinumiti nila sa NBI ay iba-iba po. At saka ito napansin ko, mga kababayan. Yung ano po, yung attorney, Pulpol, Delubio, Talo, Tabla, no? Naandoon siya sa Blue Ribbon Committee, siya yung sagot ng sagot. Saka nakakita ng sagot ka ng sagot, hindi naman ikaw yung tinatanong. Diba? Yan po ay hindi po ginawa yan nung panahon na sila Senator Panfilo Lacson, yung nag-handle ng committee na yan. Diba? Hindi po. Si Marcoleta nga lang na gugulo ron eh, diba? Ipinasa nga ni ni Senator Panfilo Lacson, kahit na mali-mali yung kay Gutesa, 'di ba? Inano niya, pinasa niya pa rin. 'Di ba? Kaya nga po maraming nahaharap, no, sa reklamo ngayon dahil sa kamalian nila. Kagaya na lamang nitong kay Tito Sen, 'di ba? Pero bago ang lahat, mga kababayan, pa-like and share po ng ating live. 36 million viewers in the house. 8 pa lang yung natin, like natin. Ayan, pa-like po, no? Malaking bagay po yan. Okay? So, eto nga, mga kababayan, no? Kahit si Panelo po, no? Eto si Panelo. Eto pakita ko sa inyo. Kahit si Panelo, binira po, binasag po ang alin? Ang 18 ex-Marines, mga kababayan. Mga ka-BBM, pa-like and share po. Salamat. Binira po ang 18 ex-Marines. Ito po ang sabi ni Panelo sa kanyang post. Okay? Sa kanyang post. Pakinggan nyo, mga DDS. Pero hindi nila matuligsa. May mga mangilan-ngilan nagagalit na DDS. Siguro, yung kampe, Kalaalan Peter Cayetano, Marcoleta. Sabi ko nga sa inyo, si Panelo, nakadirect kay Duterte yan. Kay Digong, mga kababayan. Ngayon, alam ni Panelo kung sino yung mga gumagamit sa pangalan ni Digong para sa next election 2028 ay manalo sila. Yun po yun. Alam ni Panelo yan kung sino yung mga ayan sila Alan Peter Cayetano, alam nila yan. Diba? Ito po ang sabi niya, babasahin natin. Ayan, nakikita nyo naman, diba? Ayan ayon kay Panelo, madaling sabihin yan, na nagbigay kayo ng 8 maleta, kahit gawin nyo pang 100 yan. Boom, sabog. Diba? Sabog. Diba? Kinonyatan sila ni Panelo dito, mga kababayan. Yung mga DDS na tanga. Lagi ko na nga sinasabi sa inyo, ang PDP ay hati na po yan. Okay? Hati na yan. At alam ni Panelo kung sino na lang gumagamit sa pangalan ni Duterte dyan. Ito.
Kahit gawin nyo pang 100 maleta, ang tanong, totoo ba? Di ba? Sa pool, ang tanong, that's the fucking question, guys. Mga kabirador, mga ka-BBM. That's the fucking question. Ano ang katibayan nyo? Paano nyo yan patutunayan? Tama, mali? Dito pa lang alam na kasi ni Panelo Alam na po ni Panelo na hocus-pocus yan nila Mike Defensor, nila Marcoleta. Si Marcoleta hindi naman proud DDS yan. Sinabi niya mismo yan, hindi ako DDS. Meaning to say, ginamit lang niya si Digong para manalo sa eleksyon nung nakaraang eleksyon. Palibasa mga tanga, walang alam yung mga DDS pagdating sa laro ng politika. Madali silang nauto. Diba? Shoutout paring Marge Marasigan. Ayan, mega love shoutout, ready to pick. Ayan. Shoutout po, ayan, Mama Virginia. Ayan. Sabi dito si Inday Lustay ay, ano ba yan? Hindi ko masyado maintindihan. Wait lang. Pwede kayo mag-comment yan, magbigay kayo ng opinion nyo regarding dito sa pinag-uusapan natin. Para naman, di ba, maano rin natin, mahimay-himay din natin yung inyong saloobin, mga kababayan ko. Di ba? Kasi itong mga tampalasan na kutong lupang DDS, sabi ko, kayo rin, alam nyo, na maliliit ang utak niyan. Mabilis pong mauto yan. Di ba? Napakabilis mauto niya mga yan. Kaya nga nauuto sila ni Mike Defensor, nila Bato de la Rosa, nila Bongo, nila Cayetano, Marcoleta, Robin Padilla. Diba? Asan ba yung mga yan nung hinuli? Asan yung mga yan nung hinuli si Digong? Diba? Kaya nga hindi nga magkasundo si Bongo sa si Sara kasi nga hindi sila makalapit kay Digong. Yan ang hindi alam ng mga ng mga DDS na kutong lupa. Diba? Si Inday Lustay can be impeached but they are trying to prevent the impeachment of Inday Lustay. What a drama. Demonic minions of the Dutae have created but they will not succeed. Sabi ni Ma'am, ayan, Milasdi. Which is true. Hindi naman talaga magwawag yan, mga kababayan. Alam naman natin yung dirty tactics na ginagawa nitong mga na ito ng mga Duterte, Black Kono. Diba? Nagpapanggap silang maka-Duterte. Sa ginawa nga nila, mga kababayan ko, sa ginawa nila, alam nyo ba na si Digong ay pwedeng dun na mamatay sa dahig? Oo. Dun na po, pwedeng mamatay si Digong sa dahig. Bakit ko nasabi? Paano ko nasabi? Eto, may paparinig ako sa inyo. May paparinig ako sa inyo. Basahin muna natin to kay paring Marge Marasigan. Eto. Wait. Sabi rito, kahit nga fake news, pinapaniwalaan ng mga yampre, kasi gamunggo ang mga utak. Tama. Diba? Totoo naman. Gamunggo ang mga utak. Diba? Ito parinig ko sa inyo, Ito yung, mga kababayan, na kung saan, wait, mismo po, mismo. Mismo. Mag-a-agree kayo rito, promise. Mag-a-agree kayo rito. Mag-a-agree kayo rito. Eto,
Asa na ba yun? Pusanggala, nasa ano ko ata, nandito sa cellphone ko ah. Oh. Dito na lang sa ano ko. Sa Facebook ko. Ito ha. Ito. Pakinggan natin ha. Alam nyo kung bakit pwedeng mamatay na si Digong sa dahig sa ginawa ng mga gagong sila Mike Defensor at 18 ex-Marines na yan. Ito, pakinggan nyo mga kababayan ha. Wait lamang po. Sisi kaya nakulong si Duterte, di ba? Alam mo itong ginagawa itong grupong ito, sila yung sumisira. Sila yung naglalagay sa buhay ng mapanganib na buhay ni Digong Duterte. Tama. Kailang ni-status dyan. Binigyan ng mali-malitang dolyar daw. 56 million cash peso. Pinlit doon ng dollars, kaya million dollars na ibinigay doon sa mga taga-ICC. Si Digong Duterte, sa ilalim sa trial, tama. Sa ICC. Tapos pinagbibintangan itong pro Duterte senador at mga sundalo, nagbigay ng pera sa ICC. Delikado si Digong. Hindi nila nakukuha yun. Tama. Kung ikaw ang taga-ICC, pinagbintangan nila yung kurang. Alam mo, pag sinira mo ang ICC, buong mundo sinisira mo. Halot napakaraming bansa ang member niyan eh. Correct. Hindi naman ICC, hindi naman Netherlands lang, doon lang nakabase yung ICC. Pag pinagbintangan mo kurap yung mga investigador ng ICC, pinagbintangan mo ng kurap ang lahat ng bansa na member niyan. Tama. Inaaway ng itong grupong ito yung ICC. Pinagbintangan kurap. Si Digong ay isasalang sa trial. Nako. Delikado yan. Delikado. Mga judges ng ICC ang may control kay si dating Pangulong Duterte. Tapos itong mga kaalyado rito na oposisyon ay pinagbibintangan. Hindi lang pinagbibintangan. Kinukoy nilang nagdadala sila ng pera sa mga taga-ICC na pupunta rito sa Pilipinas. Ini-escort pa raw nila mula sa airport, pupunta sa hotel, pupunta sa airport, kung ano. Dito sa Makati nag-hotel. Kita nyo na, mga katarantaduhan nila. Diba? Bakit po, ito. Bakit po, hindi mabigyan ng interim release si Digong? Actually, pwede naman siyang talagang bigyan ng interim release ng ICC. Ang kaso nga, ang ginawa, tandaan nyo yung unang ginawa ng mga Duterte, nung mga inano nila, no? Ginalit po nila ang ICC. Inaway-away po nila sa social media, pinagmumura, ginawang katatawanan, yung mga mukha ng ng mga judge doon sa ICC. Di ba? Kaya hindi nabigyan ng interim release. Ngayon nga, mga kababayan, 'di ba, mismong si Sara Duterte na hindi na sila, no? Hindi na sila kahit sila pulong, alam nila. Hindi na sila papayagan, okay? Or hindi na pahihintulutan na makauwi or ma-aprobahan yung interim release ng kanilang ama. Bakit po? Dahil sa kagaguhan ng mga 18 ex-Marines at na mga kono ay maka-Duterte. Kasi kung ikaw maka-Duterte ka, mga kababayan, ulitin natin. For example, tayo, ganito. Meron tayong sinusuportahan. For example lang, sinusuportahan natin, for example, si Sandro Marcos, si Kong Sandro Marcos, 'di ba? Para sa senador, para sa pagka-senador, next 'di ba? Pinapaano natin. Ngayon, tinutuligsa natin itong si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? For example lang, yung nanay na lang, si FL na lang. 'Di ba? For example, tinutuligsa natin. Do you think, matutuwa si FL
Diba? Sinusuportahan natin si Sandro Marcos or si PBBM, pero si FL, inaano natin? Tinutuligsa natin? Common sense na lang eh, diba? Oh. Yun yung sinasabi natin, common sense, at yun po ang wala sa DDS. Kasi bakit? Ginagamit nga ng mga politiko dipulpol itong yan ang laro sa politika eh. Kasi itong mga nagrarally dyan, basta may pera yung mga yan, makikipagpatayan yan. Oo. Makikipagpatayan yan. Yung mga DDS na yan, nakita nyo naman, di ba, nakikipagbatuan pa, nakipagpatayan. Hindi dahil kay Digong. Dahil po sa mga amo nila na nagbabayad sa kanila para paguluhin ang bansang Pilipinas. Diba? At ganun din yung ginagawa nila Mike Defensor kasama ang 18 ex-Marines, sila Marcoleta at itong si Alan Peter Cayetano. Diba? Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by.